We always hear that, mga kapatid. Hallelujah. John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believeth on Him should not perish, but have eternal life, mga kapatid. Hallelujah. Hallelujah. So, alam natin, mga kapatid, na hindi natural yung pagka-birth ni Jesus Christ, mga kapatid. Hindi siya nasilang lamang by accident, mga kapatid. But, before pa, in Old Testament, mga kapatid, in Isaiah chapter 9, verse 6, mga kapatid, hallelujah. Ito'y pinapresay na, mga kapatid, ni Prophet Isaiah. For unto us a child is born, hallelujah. So, the birth of Jesus Christ is not an accident, mga kapatid. O hindi ito isang pagkasilang lamang na isang ordinary boy, mga kapatid. Hallelujah. But the birth of Jesus Christ was prophesied, mga kapatid. It was a miracle birth, mga kapatid. Hallelujah. Amen. Why it's a miracle, mga kapatid? Because it's bring us, mga kapatid, redemption, salvation, mga kapatid, sa ating mga kaluluwa, mga kapatid. Hallelujah. So, mababasa natin, mga kapatid, hallelujah. Amen. That God ordained that His Son to be born a human mother in order that He might live a complete human life. So bakit kailangan pa ng Panginoon na gumamit ng tao? Pwede namang just one word ng Panginoon. O yan, baby Jesus. Hallelujah. Mahirap ba sa Panginoon yan, mga kapatid? No, kayang-kaya ng Panginoon yan. He can create from nothing, mga kapatid, something to nothing, mga kapatid. But Jesus plan, mga kapatid, but Jesus ordained that Jesus Christ, His Son, begotten Son, should be born with a mother in order that He might live a complete human life. So, alam natin, mga kapatid, we are always heard, mga kapatid, sa ating mga Sunday school, mga kapatid, that the Lord Jesus Christ, mga kapatid, have dual nature. Hallelujah. He is God and man, mga kapatid. Divine and human, mga kapatid. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. The birth of our Lord Jesus Christ was timed and perfectly. Paul wrote in Galatians chapter 4, verse 4, God is never late or early. It's always right on time, mga kapatid. So, silang natin, Panginoon Kristo, mga kapatid, Paul wrote that Jesus born in fullness of time. Siya ay napanganak sa tamang panahon, mga kapatid. Bakit hindi siya napanganak today, mga kapatid? Hallelujah. God, mga kapatid, plan everything, mga kapatid. Hallelujah. Amen. Siya ay nasilang sa tamang panahon, mga kapatid. Amen. If we read the Bible, mga kapatid, there is no so much record, mga kapatid, o exact date and month of His birth, mga kapatid. So tayo ay nagbabase lamang sa Biblia, mga kapatid, kung kailan nasilang ang Panginoon. Hallelujah. So, naging traditional lamang, mga kapatid, na ginawang December 25, mga kapatid, yung celebration ng birth ng ating Panginoon Kristo, mga kapatid. Amen. But the truth, mga kapatid, ang December 25, mga kapatid, was the date of Roman pagan fest of Saturnalia. It was the time of goodwill when no criminal was executed and friends gave gifts to one another. For the whole day, the slave enjoyed their freedom. Amen. That Christian took advantage of this day to spend the day celebrating the birth of our Lord Jesus Christ. So, on December 25, mga kapatid, it was
It was a pest, mga kapatid, in Romans, mga kapatid, Roman pagan pest, hallelujah. Na ito yung time, mga kapatid, na tinatawag nilang goodwill. Kapag walang criminal na napopersecute, mga kapatid, na papatay, mga kapatid, they call it a goodwill, mga kapatid. That's why sila ay nagbibigay ng gifts about sa mga kapatid. Hallelujah. So, there is no clear record, mga kapatid, hallelujah, kung kailan talaga pinanganak ang ating Panginoon Kristo. But we know that we read in the Bible, mga kapatid, that the Lord Jesus Christ, hallelujah, He is the King of Kings and Lords of Lords, mga kapatid. But His birth, hallelujah, He born in a humble circumstances. He born in a manger, mga kapatid. Biruin mo yung hari ng mga hari, Diyos ng mga Diyos, mga kapatid. Pinanganak doon sa sapsaban, mga kapatid. Hallelujah. In Luke chapter 2, verse 7, mga kapatid. Hallelujah. Sabi roon, mga kapatid, sa Luke chapter 2, verse 7, ito yung time, mga kapatid, na si Mary and Joseph, mga kapatid, they went to Nazareth, mga kapatid, hallelujah. Amen. In verse 5, to be taxed with Mary's spouse, wife being great with child, and so it was that the while they were the days were accomplished that she should be delivered. As she brought forth her firstborn son, and wrapped him in swaddling clothes, and laid him in a manger, because there was no room for them in the inn. So, the birth of our Lord Jesus Christ was in a humble way, mga kapatid. Pinanak siya sa saban, mga kapatid. Hallelujah. Praise God. So, mabasa natin, mga kapatid, in Matthew chapter 1, in Luke chapter 1, mga kapatid, hallelujah. Mary was chosen. It was announced by Angel Gabriel, mga kapatid, kay Mary na she was chosen to be the mother of the Savior, mga kapatid, hallelujah. He was given, mga kapatid, a very great opportunity, mga kapatid, to be a mother, mga kapatid, to be an instrument, mga kapatid, hallelujah. To be a mother of our Lord Jesus Christ, mga kapatid, hallelujah. Amen. So, we are going to step by step, mga kapatid, hallelujah, the life of our Jesus Christ. Simulan natin, mga kapatid, He was born in the manger, mga kapatid, in Luke chapter 2, verse 7. Hallelujah. And after 8 days, mga kapatid, He was circumcised, mga kapatid, and present to the temple, mga kapatid, in Luke chapter 2, verse 21 to 29. Hallelujah. And then in Luke chapter 2, verse 40, the child grew and waxed strong in spirit, filled with wisdom, and the grace of God was upon him. Hallelujah. So, walang masyadong record, mga kapatid, ng pagiging bata ni Jesus, mga kapatid, hanggang siya'y maging, ang naging record lamang na mabasa natin, mga kapatid, hallelujah, is in the book of Luke chapter 2, verse 41, hallelujah, na nung sila, mga kapatid, hallelujah, Luke chapter 2, verse 41, mga kapatid. Ito lamang yung time, mga kapatid, na binanggit about Jesus Christ, mga kapatid. Aside from that, wala na, mga kapatid, na masyadong binanggit about Jesus Christ. Hallelujah, hallelujah. Sabi sa 40, mga kapatid, hallelujah, 39, and when they had performed all things according to the law of the Lord, they returned to Galilee for their own city, Nazareth.
And the child grew and waxed strong in spirit, filled with wisdom, and the grace of God was upon him. Now his parents went to Jerusalem every year to the feast of the Passover. And when he was 12 years old, they went up to Jerusalem after the custom of the feast. And when they had fulfilled the days, as they returned, the child tarried behind in Jerusalem, and Joseph and his mother knew not of it. So ito yung mga tayo, mga kapatid, na binanggit about Jesus Christ when he was 12 years old, mga kapatid. Hallelujah. At alam natin, mga kapatid, ang nangyari na Jesus was left, akala ng kanyang mga magulang kasama nila, bumalik na sila, mga kapatid, sa Galilee, but Jesus was left, mga kapatid, hallelujah, in Jerusalem, mga kapatid. At namalaman nila, hinanap nila, akala nila nasa kamag-anak, mga kapatid. But wala, so bumalik sila, mga kapatid. Hallelujah, amen. And verse 48, and when they saw him, they were amazed. And his mother said unto him, Son, why hast thou thus dealt with us? Behold, thy father and I have sought thee sorrowing. And he said unto them, How is it that ye sought me? Wish ye not that I must be about my father's business? And they understood not the saying which he spake unto him. And he went down with them and came to Nazareth and was subject unto them, but his mother kept all this saying in her heart. So, nung sila, mga kapatid, ay bumalik, nakita nila si Jesus, mga kapatid. He was sitting in the temple, mga kapatid. Hallelujah. He was talking to the doctors, mga kapatid. Hallelujah. Amen. Sa mga attorney, mga kapatid, naroon siya, mga kapatid, nakikipag-uusap, nakikipag-conversation, mga kapatid. And they were amazed, mga kapatid. And all that heard him were astonished as his understanding in answer. Hallelujah. So, makikita natin, mga kapatid, na sabi sa verse 52, mga kapatid, and Jesus increased in wisdom and stature and in favor with God and man, mga kapatid. So, sa batang edad pa lamang na ating Panginoon Kristo, mga kapatid, he was favored. Sabi ng Bible, he was favored by God and man, mga kapatid. So it's talking about, mga kapatid, spiritually, mga kapatid. Hallelujah. And socially, mga kapatid, he was favored, mga kapatid. Naroon na, mga kapatid, ang favor ng Diyos, ng tao sa kanya, mga kapatid. At sabi ng mga kapatid, he was grew with full of wisdom, mga kapatid. Hallelujah. Amen. So makikita natin, mga kapatid, na ang ating Panginoon Kristo ay lumaki katulad ng mga natural na bata, mga kapatid. Siya ay nagutom, humingi na anong pagkain nila, gatas, mga kapatid. Hallelujah. Siya ay nagutom, mga kapatid, nauhaw, inantok, mga kapatid, napagod. Siya ay namuhay katulad ng isang bata, mga kapatid. Hallelujah. And probably, mga kapatid, he also attending the school in Jewish child education began in the house. As soon as the child could talk, the mother taught him the Shema. Deuteronomy chapter 6, verse 4, mga kapatid. Jesus' childhood, there is only one record when he was at the age of 12. So yung ating binasa, mga kapatid, sa Luke chapter 2, verse 52. There is no much record in Bible of Jesus' childhood, youth days of Jesus. Undoubtedly, he attended the local synagogue at Nazareth and attended school like other Jewish child. So, probably, mga kapatid, siya pumasok sa school. Kasi, hindi naman siya magiging matalino lamang, mga kapatid. Hallelujah. Amen. Aside from he is Jesus Christ, mga kapatid, at that time, he was in his human nature, mga kapatid. So, the point, mga kapatid, is he is full human, mga kapatid. Yung pagkasilang niya, mga kapatid, hallelujah, through Mary, mga kapatid, is proof that he is fully human, mga kapatid. He is not only, mga kapatid, God, but he is fully human, mga kapatid.
Amen. That's why our Lord Jesus Christ, mga kapatid, understand the pain, mga kapatid. Understand the suffering, mga kapatid. He is like us, mga kapatid. He feel pain, nagutom siya, nauhaw, napagod, nasaktan, mga kapatid. Inantok, mga kapatid. That's why the Lord Jesus Christ understand, mga kapatid, yung ating mga nararamdaman, mga kapatid. Hallelujah, hallelujah. So move on tayo, mga kapatid. Hallelujah. From that verse, mga kapatid, chapter, mga kapatid, muling nakita si Jesus Christ, hallelujah, in His baptism. In Matthew chapter 3, verse 13 to 17, mga kapatid, hallelujah, Jesus go to John the Baptist, mga kapatid. Hallelujah. This is the next scenario na makikita natin si Jesus Christ, mga kapatid, after that, he was found in the temple in 12 years old, mga kapatid. Then, in Matthew chapter 3, mga kapatid, verse 13 to 17, sabi rito, Then cometh Jesus from Galilee to Jordan unto John to be baptized of him. But John forbade him, saying, I have need to be baptized of thee, and comest thou to me? Hallelujah. So, marahil, mga kapatid, ito ay natanong na natin sa ating sarili, why Jesus need to be baptized? Certainly, Jesus was never baptized for the remission of sin. Kasi, di ba, sabi ng Acts 2:38, mga kapatid, repent. Hallelujah. Amen. And be baptized for the remission of your sins. So, Jesus, mga kapatid, live a sinless life, mga kapatid. So, why He go to John and be baptized, mga kapatid? Kasi John, mga kapatid, kumbaga, si John, Jesus, bakit ka pumunta sa akin para mabaptize? Ako dapat ang i-baptize mo, sabi ni, nag-hesitate si John the Baptist, mga kapatid. Hallelujah. Why Jesus need to be baptized, mga kapatid? And Jesus answering in verse 15 ng Matthew chapter 3, and Jesus answering said unto him, Suffer it to be so now, for thus it becoming us to fulfill all the righteousness. Then He suffered him. Hallelujah. Sabi ng Panginoon, hayaan mong maganap ito upang mapulpil ko ang lahat ng katuwiran, mga kapatid. Because Jesus was born under the law, mga kapatid. Wala pa yung grace, mga kapatid. He was born under the law, mga kapatid. And Jesus being a just man, mga kapatid, hallelujah, and being the son of Mary and Joseph, mga kapatid. Makikita natin, mga kapatid, if we read, mga kapatid, na Mary and Joseph was very faithful, mga kapatid, sa Jewish law, mga kapatid. Hallelujah. Pumunta sila roon, mga kapatid, from Galilee, pumunta sila sa Jerusalem to pay the tax, mga kapatid. Hallelujah. To register, mga kapatid. Makikita natin na they are faithful, mga kapatid. And being, mga kapatid, na faithful yung kanyang mga magulang. What we expect, mga kapatid, kay Jesus, kung anong nakikita niya, mga kapatid, sa kanyang magulang. Yun yung kanyang ginawa, mga kapatid. Kaya sabi niya, hayaan mo na maganap ito to fulfill all righteousness. Hallelujah. Jesus came with such purity and peace that it caused John to draw back with a feeling of unworthiness and sin. Hallelujah. The reason why Jesus need to be baptized, Jesus expressed it Himself. Hallelujah. Sabi niya, suffer it to be. Suffer it to be, so now, for this, it becoming us to fulfill all the righteousness. Hallelujah. Sabi ni Jesus, mga kapatid, hallelujah. In Matthew chapter 5, verse 15, He came not to destroy the law or the prophets, but fulfill it. Throughout Jesus' life, He fulfilled the law that He might save them who were under the law. So,
Sabi ni Jesus in Matthew chapter 5, I came not to destroy the law. So that's why siya nagpa-subject sa mga kapatid. He was circumcised mga kapatid. He was present to the temple mga kapatid. And he was baptized mga kapatid. Hallelujah. Amen. To fulfill mga kapatid. Hallelujah. To fulfill the law mga kapatid. Sa makita natin, even Jesus Christ was paid tax mga kapatid. There was a time na sabi nila, yung nandun sila mga kapatid, sabi, sige, ikaw ba, are we subject to pay tax? Sabi nung isa, nagtanong sa kanya. Sabi niya, give me the coin. Who is in the face of the coin? Hallelujah. Sabi niya, give it to Caesar what is belong to Caesar, mga kapatid. So, Jesus, mga kapatid, in all his life, mga kapatid, he was fulfilling the law. He was obeying the law, mga kapatid. Kaya sabi niya, he did not came to destroy the law or the prophet, mga kapatid. He became obedience, mga kapatid. Hallelujah. Amen. In every way in his life, mga kapatid. Amen. So next, mga kapatid, after na si Jesus Christ, mga kapatid, ay mabaptized, there came the temptation of Jesus, mga kapatid. Jesus was tempted in every point. In Matthew chapter 1, verse 11, 1 to 11, mga kapatid. In Mark chapter 1, 12 to 13, in Luke chapter 4, verse 1 to 13, mga kapatid, we can read, mga kapatid, how after Jesus Christ was past 40 days and 40 nights, mga kapatid, then the devil bring him, mga kapatid, to the hill, mga kapatid, to tempt him, mga kapatid. Hallelujah. Sabi ng Hebrews chapter 2, verse 8, mga kapatid, Jesus was tempted like we are, mga kapatid. For in that he himself had suffered being tempted, he is able to succor them that are tempted. Hebrews 4:15, hallelujah. For we have not an high priest which cannot be touched with the feeling of our infirmities, but was in all points tempted like as we are, yet without sin. So Jesus, mga kapatid, was tempted by the devil, mga kapatid. Hallelujah. And he was tempted like we are tempted, mga kapatid. He was tempted, hallelujah. There's and threefold temptation, mga kapatid. Hallelujah. In 1 John chapter 2, verse 16, the lust of the flesh, lust of the eye, and pride of life. He was tempted in the same way, mga kapatid, like Eve and Adam, mga kapatid. They were tempted by the lust of the flesh, lust of the eye, and pride of life. The same thing happened to Jesus Christ, mga kapatid. He was tempted. Amen. But we know what happened. Hallelujah. The Lord, mga kapatid, hallelujah, defends himself using the word of God, mga kapatid. Hallelujah. Kaya mahalaga, mga kapatid, na merong tayong alam na salita ng ating Panginoon, mga kapatid. Kaya mahalaga na tayo, mga kapatid, ay umate ng Bible study, ng mga gawain, mga kapatid. Hallelujah. So that we can have a tool, mga kapatid, na panlaban. Amen. Sa ating kaaway, the devil, mga kapatid. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Praise God. The work and ministry of Jesus Christ, mga kapatid. Hallelujah. In Matthew chapter 4, verse 23, mga kapatid. Hallelujah. Sabi rito, mga kapatid, and Jesus went about all Galilee, teaching in their synagogue and preaching the gospel of the kingdom, and healing all the manners of sickness and all manners of disease among the people. So, nakita natin, mga kapatid, hallelujah, na from birth, mga kapatid, hanggang si Jesus ay lumaki, mga kapatid, hanggang siya ay mabaptize, mga kapatid. And when he is in the age of 30, mga kapatid, he start his ministry, mga kapatid. Hallelujah. At makikita natin, mga kapatid, in the book of Matthew, mga kapatid, Matthew chapter 5, verse 22, Matthew chapter 11, verse 1, Matthew chapter 9, verse 35, Matthew 13, verse 54, Matthew 21, verse 23, and Matthew 26, verse
55. In all these verses, mga kapatid, laging naroon, mga kapatid, na si Jesus ay nagtuturo. He teaching in synagogue, He teach in the temple. Hallelujah, He teach daily in the temple, mga kapatid. The priority of His mission was to teach and proclaim God's Word. Hallelujah. And Jesus, ang preaching ng Panginoong Kristo, ang mensahe natin Panginoong Kristo, mga kapatid, was the gospel of the kingdom, mga kapatid. The kingdom of God, mga kapatid. Hallelujah. Ang tema ng pangaral natin Panginoong Kristo. Jesus teach everywhere, whenever there is an opportunity, mga kapatid. Mabasa mo, mga kapatid, in the book of Matthew, Mark, Luke, mga kapatid, that Jesus always teaching to people. He always talking to people, mga kapatid, teaching them about the Word of God, about the kingdom of God. Hallelujah. Amen. Hallelujah. So, we can assume, mga kapatid, we can clearly assume, mga kapatid, that Jesus was a teacher. He is not only a teacher, mga kapatid, but a good teacher, mga kapatid. Kaya sabi nga nung may tumawag sa kanya, good teacher, sabi ng isa, mga kapatid. Why does calling me good teacher? There's only one good, and that is God. Hallelujah. So in all this verse, mga kapatid, makikita natin, we can establish that Jesus was a good teacher. He is a great teacher, mga kapatid. Jesus' ministry is teaching, mga kapatid. Hallelujah. Amen. And Jesus' message, mga kapatid, one of the major messages of Jesus Christ was the kingdom of God, mga kapatid. He proclaiming, he introduced the kingdom of God in many parables, mga kapatid. But before I go to that, mga kapatid, hallelujah, Jesus was teaching, was preaching, mga kapatid, in many cases and ways, mga kapatid, about Himself, mga kapatid. Did you hear, mga kapatid, a preacher or a Bible school teacher, mga kapatid, na yung lagi niyang binibida yung sarili niya, mga kapatid. Hallelujah. Ganito ako, nakamit kong ganito. Kapag nakadinig ka, mga kapatid, na mga ganong tao na laging yung ginagamit na example ay sarili nila, mga kapatid, masabi mo na, this person is very full of himself. Ano siya, believe sa sarili niya. Hallelujah. If you heard us here, mga kapatid, and Brother Billy, mga kapatid, let me, mga kapatid, just Brother Billy. Alam natin ni sa Brother Billy, mga kapatid, pag siya nagsasalita rito, he asked for permission. Let me use my experience, mga kapatid. Di ba ganun, mga kapatid? Tayo kapag gagamitin yun na ating sarili bilang example, mga kapatid, we ask for permission, mga kapatid. Dahil ayaw natin, mga kapatid, na parang itinatas natin yung ating sarili, mga kapatid. But Jesus, mga kapatid, hallelujah, we can read in John, mga kapatid, in the book of John, mga kapatid, na Jesus state, mga kapatid, hallelujah. If we know, mga kapatid, yung the I am, mga kapatid, hallelujah, of Jesus Christ. Jesus' major subject, message in His teaching is proclaiming who He really is, teaching about Himself. In John chapter 8, verse 58, 59, mga kapatid. Sabi ni Jesus, mga kapatid, I am the bread of life. In John chapter 6, 35, I am the light of the world. In John chapter 8, verse 12, I am the door. I am the gate of sheep. John chapter 10, verse 7 to 9. I am a good shepherd. Hallelujah. In John chapter 10, verse 11, 14, I am the resurrection and life. In John chapter 11, verse 25. Hallelujah. In the most famous, mga kapatid, I am the way, the truth, and the life. In John chapter 14, verse 6. I am the true vine. Hallelujah. In John chapter 15, verse 1. Hallelujah. Kaya, mga kapatid,
may time mga kapatid, hallelujah, na when Jesus said that mga kapatid, hallelujah, gusto siyang batuhin ng mga tao mga kapatid na napakinggan nila, hallelujah. Sabi rito mga kapatid, hallelujah, then in John chapter 8 verse 57, hallelujah, then said the Jews unto him, thou art not yet, hallelujah. Sundan natin simulan natin sa 56 mga kapatid, sabi ni Jesus in John chapter 8, your father Abraham rejoiced to see my day and saw it and was glad. In 57, then said the Jews unto him, thou art not yet 50 years old, and hast thou seen Abraham? Jesus said unto them, verily, verily, I say unto you, before Abraham was, I am. Then took they up stone to cast at him, but Jesus hid himself and went out of the temple, going through the midst of them, and so passed by. Hallelujah. Sabi ni Jesus, I am that I am. Ako yung si ako nga. Sabi niya rito mga kapatid, hallelujah. Before Abraham was, I am. And when the Jews heard that mga kapatid, the Jewish leader heard that mga kapatid, they want to stone mga kapatid Jesus Christ. Because for him, claiming him to have eternal existence before Abraham, it was a blasphemy mga kapatid, in Leviticus chapter 24. Under Mosaic law, the penalty for sin, such blasphemy, was death by stone mga kapatid. So kaya gusto nilang batuhin si Jesus Christ. Sabi nila, wala ka bang 50? Sinasabi mong nauna ka pa, nakita mo si Abraham. Hallelujah. They took him as a blasphemy, kapatid, because for them, Jesus claimed that he is God, mga kapatid. Hallelujah. Amen. So makikita natin mga kapatid na sa maraming pag-aaral, pagtuturo ni Jesus Christ mga kapatid, he proclaiming himself mga kapatid. Hallelujah. Sabi niya, I am the bread of life. Hallelujah. Amen. Ako ang tinapay ng buhay. Kung sino mang kakain ng tinapay na bibigay ko, ay hindi na magugutom. I am the light of the world. Hallelujah. Amen. Sabi niya, I am a good shepherd. Hallelujah. I protect. Hallelujah. I care for my people. Hallelujah. I am the resurrection and life, mga kapatid. So makikita natin, mga kapatid, na Jesus trying, mga kapatid, to tell them who really is Him, mga kapatid, but hindi nila tinatanggap, mga kapatid. Hindi nila matanggap, mga kapatid. That's why yung mga Sadducees, mga Pharisees, mga kapatid, hallelujah, mga Jewish leader, they always find a way, mga kapatid, na mahanapan ng butas si Jesus Christ, mga kapatid. Dahil sila, mga kapatid, nasaktan sila sa pangaral ni Jesus, mga kapatid, hallelujah. Amen. Second, mga kapatid, second of the major message of Jesus, mga kapatid, was the kingdom of God. Hallelujah. Makikita natin, mga kapatid, in Matthew chapter 13. Hallelujah. Amen. Jesus, mga kapatid, hallelujah, always, when he was teaching about the kingdom of God, mga kapatid, he was using a parable, mga kapatid. Hallelujah. Amen. Jesus, hallelujah, used the parable, mga kapatid, of the hidden treasure. Hallelujah. Jesus used the parable, mga kapatid, of the great pearl, mga kapatid. Hallelujah. Jesus used the parable, mga kapatid, of the net. Hallelujah. Jesus used the parable, mga kapatid, of the great banquet, the wedding feast, mga kapatid. Jesus used, hallelujah, the parable, mga kapatid, ng mustard, mga kapatid. Hallelujah. Ng wheat, ng yeast, mga kapatid. He used the parable of the virgin and wise, the 10 virgin, the wise and the foolish. He used the parable of the talents, mga kapatid. Every time that Jesus, mga kapatid,
teach, mga kapatid, hallelujah, He used the parable, mga kapatid, hallelujah. Amen. And makikita natin, mga kapatid, sa every parable, mga kapatid, there is a teaching, there's a lesson na binibigay ang ating Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. And the parable of the wheat and the weeds, mga kapatid, in Matthew chapter 13, verse 24 to 30, mga kapatid, hallelujah, makikita natin, mga kapatid, na yung isang magsasaka, mga kapatid, nagtanim siya, mga kapatid, hallelujah, nagsabog siya, mga kapatid, ng binhi. Then when the time comes, mga kapatid, na meron nang tumubo, mga kapatid, na mga halaman, mga kapatid, meron din tumubong mga weeds, mga kapatid, yung mga masamang damo, mga kapatid. What is the meaning of this, mga kapatid? Hallelujah, na the kingdom of God, mga kapatid, is not perfect. Hallelujah. Even in the church, mga kapatid, hallelujah, merong tutubong weeds, mga kapatid, masamang damo, mga kapatid. Hallelujah. This parable used, mga kapatid, hallelujah, of the mixture of believers and unbelievers, mga kapatid, hallelujah. Bagamat nagtatanim tayo, mga kapatid, ang Diyos, hallelujah, ay tumatawag ng mga tao, mga kapatid, sa kanyang kingdom, mga kapatid, hallelujah, pero hindi may iwasan, mga kapatid, na may mga wicked, mga kapatid, na susulpot, na mayroong mga masamang damo, mga kapatid, na tutubo, mga kapatid, hallelujah. The same, mga kapatid, with the net, mga kapatid, hallelujah, na kung saan, nung inihagis, mga kapatid, yung net, mga kapatid, hallelujah, they caught a good fish, they caught a big fish, small fish, mga kapatid, hallelujah. And what they do, mga kapatid, they separate, mga kapatid, the good to the bad, to the wicked, mga kapatid, yung mga sama, tinapon nila, mga kapatid, yung mga mapayat, tinapon nila, mga kapatid. Hallelujah. Also, mga kapatid, in the great banquet, mga kapatid, the wedding feast, mga kapatid, the Lord used this parable, mga kapatid, hallelujah, to illustrate, mga kapatid, the invitation, mga kapatid. Hallelujah. Na ang Diyos, mga kapatid, ay nag-iimbita, mga kapatid, hallelujah, by preaching the word of God, mga kapatid, by teaching the word of God, the Lord, hallelujah, literally, mga kapatid, was inviting people to come to His kingdom, to come to the banquet, mga kapatid. But alam natin ang pangyari, mga kapatid, hallelujah, na maraming tao, mga kapatid, na ay, ikakasal yung anak ko, hallelujah, hindi ako makakapunta, ay, patay yung nanay ko, tatay ko. Marami silang naging dahilan, mga kapatid, na hindi sila umatin, mga kapatid, sa invitation, hindi sila nag-response, mga kapatid. What is the meaning of this, mga kapatid? Kagaya din sa atin, mga kapatid. The Lord, mga kapatid, is calling us, mga kapatid, hallelujah. The Lord is teaching us, mga kapatid, hallelujah. Minsan tayo, mga kapatid, hallelujah, marami tayong excuse, mga kapatid. Hallelujah. Amen. Minsan, mga kapatid, hallelujah, yung mga reason natin, mga kapatid, nagre-reason na lamang tayo, mga kapatid, hallelujah. Kagaya, mga kapatid, sa banquet, sa wedding feast, mga kapatid, the Lord is inviting us, mga kapatid, na manatili tayo sa iglesia, manatili tayo sa salita ng Panginoon. Pakauhawan natin ang salita ng Panginoon, mga kapatid, hallelujah. The Lord is inviting us every Sunday, every day, mga kapatid, is inviting us, mga kapatid, to read this word, to pray, mga kapatid. The Lord is inviting us, mga kapatid, hallelujah. Amen. Hallelujah. And there is a necessity, mga kapatid, of preparation for the banquet, mga kapatid, hallelujah. Praise the Lord, hallelujah. Amen. And also, mga kapatid, the parable of the 10 virgins, mga kapatid, while teaching, mga kapatid, the kingdom of God, the Lord also used the 10 virgins, the wise and the foolish, mga kapatid. In Matthew chapter 25, verse 1 to 13, it's emphasized, mga kapatid, being spiritually prepared for Christ's return, mga kapatid. Dapat tayo, mga kapatid, ay handa, mga kapatid, hallelujah. Dapat tayo, mga kapatid, spiritually. Hindi lamang yung physically. Oh, okay, ang ganda ng suot ni Brother Riel, nakakuot pa, oh.
Mukhang kagalang-galang, mukhang banal. Hallelujah. Sorry, Brother El, na ikaw lagi kong nagagamit. Amen. Praise God. But what the point, mga kapatid, is dapat hindi lamang sa panlabas, mga kapatid, tayo ay presentable, mga kapatid. Hallelujah. Dapat, mga kapatid, we are spiritually prepared, mga kapatid. Hallelujah. Dapat meron tayong langis na reserba, mga kapatid. Hallelujah. Dapat meron tayong, mga kapatid, na preparedness, mga kapatid, spiritually. Dapat meron tayong panalangin, mga kapatid. Dapat meron tayong pag-aayuno, mga kapatid. Dapat meron tayong pag-aaral ng salita ng Panginoon. Because that is our preparation. Diyan tayo inihanda ng Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. Huwag kang maging kagaya, mga kapatid, ng foolish virgin, mga kapatid. Amen. In the time na bumalik ang Lord, mga kapatid. Hallelujah. Dahil sila, mga kapatid, ay hindi naghanda, mga kapatid. Hallelujah. Dahil hindi nilang pinaghandaan, mga kapatid. Hallelujah. Sila, mga kapatid. Hallelujah. Amen. Ay hindi pinapasok, mga kapatid. At sinabi ng Lord, I know you not. Hindi kita nakikilala. Hallelujah. Amen. So, we learned that Jesus was a good teacher, mga kapatid. But Jesus also a good mentor, mga kapatid. In Matthew chapter 10, verse 1, mga kapatid, Jesus chose unto him 12 disciples. Jesus gave them power to cast demon, unclean spirit, healed sickness and diseases. Matthew chapter 10, verse 1, and then verse 5, Jesus sent them, command them, saying, Go to the lost sheep of the house of Israel, preach the kingdom of heaven as at hand. Verse 8, heal, sick, cleanse the leper, raise the dead, cast out devils. Hallelujah. Freely you receive, freely give. Hallelujah. So, si Jesus, mga kapatid, hallelujah. Alam natin na maraming sumusunod kay Jesus, mga kapatid. Every time na si Jesus ay nangangaral, mga kapatid, hallelujah. Amen. There always a miracle, mga kapatid. Amen. Yung when he was teach, mga kapatid, hallelujah, many crowd, mga kapatid, hallelujah, the feeding of the 5,000, mga kapatid. Hallelujah. Amen. They demonstrate miracles, mga kapatid. So, makikita natin, mga kapatid, sa every time na Jesus Christ, mga kapatid, ay nagtuturo, the miracle always follow. Meron laging mga kahangahangang bagay na nagaganap, mga kapatid. But, that's why many was following Jesus. Maraming sumusunod sa kanya, mga kapatid, dahil dalawang isda at 5 tinapay. Ilang taong pinakain, mga kapatid. So, halika, dito tayo sumunod kay Jesus Christ. Pag sunod tayo rito, hindi tayo magugutom eh. Hallelujah. That's why maraming taong sumusunod kay Jesus, mga kapatid. They follow not because they believe Jesus. They follow because they was amazed, mga kapatid. They were amazed of the miracles. They follow because of the bread of the peace, mga kapatid. Hallelujah. Sana tayo, mga kapatid, hindi tayo sumusunod kay Jesus Christ. Dahil after lamang tayo sa blessing, mga kapatid. Dahil after lamang tayo sa mga financial na blessing ng Panginoon, mga kapatid. Dawa tayo sumusunod sa Diyos, mga kapatid. With all our heart, dahil nais natin siyang masamba, mapuri, nais nating mapaglingkuran siya, mga kapatid. Hallelujah. Jesus was not only a teacher, but a mentor, mga kapatid. Jesus chose 12 unto him, mga kapatid. Hallelujah. In Mark chapter 3, verse 13, Jesus called them that they might be with him. Jesus teach them, guide them personally. So, bagamat maraming sumusunod kay Jesus, mga kapatid, he chose 12, mga kapatid. He teach them personally, mga kapatid. Nakikita natin, mga kapatid, na the 12 disciples, he sleep with Jesus, traveled with Jesus, eat with Jesus, mga kapatid.
tawag dito, nakita nila yung mga miracle ni Jesus. Nakita nila kung paanong manalangin si Jesus. Nakita nila kung paano magturo si Jesus, mga kapatid. Jesus teach them, mga kapatid, hallelujah, personally, mga kapatid. Jesus teach them by His personal presence and openness, mga kapatid. How blessed, mga kapatid, the 12 disciples. They eat with Jesus, sleep with Jesus, mga kapatid. It's by the Master, mga kapatid. It's by the Lord, mga kapatid. How I wish, mga kapatid, or maybe you wish to na sana isa karoon, mga kapatid. Nakasama mo si Jesus. Matulog, kumain, hallelujah. Wash your feet, hallelujah. Amen, hallelujah. And this 12 disciple, mga kapatid, was teach by Jesus personally, mga kapatid. He was teach them personally in openness, mga kapatid. Kaya, madalas, mga kapatid, na si Jesus ay nananalangin, mga kapatid, hallelujah. Amen. One time, nanalangin siya, sinama niya 3 disciple, mga kapatid. Amen. Si James, John, and Peter, mga kapatid, hallelujah. Para manalangin, mga kapatid. I don't believe na Jesus just want a company. That's why He invited them, mga kapatid. I do believe that Jesus want to teach them. He want to show them that you need to pray. Hallelujah. Kaya sabi ng apostle, mga kapatid, Jesus, turuan mo kami, kagaya ng follower ni John. Teach us to pray. Sabi hindi sinabing, Lord, teach us how to pray. Kasi I do believe, marunong na silang manalangin, mga kapatid. But sabi nila, Lord, teach us to pray. Amen. Dahil, mga kapatid, na-witness nila, mga kapatid, hallelujah. In Luke chapter 11, verse 1, mga kapatid, hallelujah. Na-witness nila kung paano si Jesus Christ manalangin, mga kapatid, hallelujah. Na-witness nila na, bakit ito si Jesus so very effective in teaching? Why Jesus is very effective in healing all sickness, raising dead, mga kapatid. The secret, mga kapatid. Lagi natin makikita na si Jesus was praying alone, mga kapatid, in the mountain. He spent time in praying. Jesus is already Lord God, mga kapatid, but He is praying, mga kapatid. Kaya merong mga tao, mga kapatid, na nagki-question if Jesus was God, why He is praying, to whom He is praying, mga kapatid. You know what, mga kapatid? Jesus don't need to pray, mga kapatid, but He was subject at that time. He was in His flesh, mga kapatid, nakakaramdam siya ng pagod, nakakaramdam siya, mga kapatid, hallelujah, ng panghihina, mga kapatid, because He was in the flesh. Aside from that, mga kapatid, for being a human, mga kapatid, Jesus was set an example, mga kapatid. He was set an example. He was teaching His disciple, hallelujah. Amen. That they need to pray, mga kapatid. His life is open. He lived by example. So Jesus Christ, mga kapatid, hallelujah, He lived by example. Hindi lamang siya nagtuturo, manalangin kayo, pero siya natutulog, mga kapatid, hallelujah. No, Jesus, we always found Jesus praying, mga kapatid, hallelujah. Kaya sabi ng disciple, Jesus, teach us to pray. Because you know how to pray. They know how to pray, but because they with Jesus, they saw a gap. They make a comparison, mga kapatid. Diba, mga kapatid? May time, mga kapatid, na sila, inutusan ni Jesus, mga kapatid, na humayo. And then, go and heal all sickness, cast out demon. May time, mga kapatid, na nag-cast out sila ng demon. Hindi nila napalayas, mga kapatid. And they come back to Jesus. Jesus, bakit di namin ito napalayas? Amen. I do believe, mga kapatid, because they are lack of prayer, mga kapatid. Sabi nga sabihin, mga kapatid, a powerful Christian is a prayerful Christian. A prayerless Christian is a powerless Christian, mga kapatid. Kaya,
mag-spend tayo ng time, mga kapatid. Kung si Jesus nga nanalangin, mga kapatid. Sabi ng Bible, mga kapatid, all flesh should pray, mga kapatid. Hallelujah. Kung Jesus nga nanalangin, ikaw pa. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. He teach them by His living example. Jesus teach by giving them practical instruction in Matthew chapter 10 verse 5. Hallelujah. Jesus teach them by individualized instruction and courage. Hallelujah. Hallelujah. So, here in John chapter 21, mga kapatid, it's about Jesus, mga kapatid. Hallelujah. About Peter, mga kapatid. Hallelujah. Alam natin, mga kapatid, ang pangyayari, mga kapatid, na before the crucifixion of Jesus Christ, Peter denied Jesus 3 times, mga kapatid. In this chapter, mga kapatid, Jesus restored Peter, mga kapatid. He encouraged Peter, mga kapatid. Hallelujah. So alam natin, mga kapatid, na after, mga kapatid, ng resurrection ng ating Panginoon, mga kapatid, siya ay nagpakita sa mga apostle, mga kapatid. And Jesus said unto them, Come and dine, and none of these disciples durst ask him, Who art thou, knowing that it was the Lord? Jesus then cometh and taketh bread and gave them in peace. Likewise, this is now the third time that Jesus shewed himself to his disciple after he was risen from the dead. So dito yung time, mga kapatid, na sinabi ng Panginoon, Peter, do you love me? Yes, Lord, you know I love you. So Jesus asked Peter 3 times, Jesus, do you love me? Hallelujah. And then the third time, Peter was grieved because he said unto him the third time, Lovest thou me? And said unto him, Lord, thou knowest all things, dost know all that I love thee. Jesus said unto him, Feed my sheep. This time, mga kapatid, Jesus restored Peter, mga kapatid. Peter denied Jesus 3 times, mga kapatid. And Peter was in guiltiness, mga kapatid, sa kanyang ginawa, mga kapatid. Hallelujah. But instead that Jesus condemned him, Peter, kala ko ikaw yung pinakamalapit kong alagad. Bakit mo ako tinatwa? 3 times pa. Hallelujah. But no, Jesus, He didn't condemn Peter, mga kapatid, but He was encouraged him, mga kapatid. He spoke to him tenderly, personally, individually. He didn't condemn him, mga kapatid, but instead encouraged him. Sabi niya, feed my flock and follow me. Hallelujah. Jesus taught by rebuke and correction. Hallelujah. In Matthew chapter 16, verse 21 to 23. Amen. Nung si Jesus, mga kapatid, sabi niya, I will be crucified. Hallelujah. Amen. Sabi niya, I will be crucified. So, winar niya, mga kapatid. Hallelujah. Amen. But sabi ni Peter, mga kapatid, Lord, huwag kang pumunta roon. Hallelujah. Mapapahama ka. Huwag ka nang tumuli roon, Lord. But sabi ni Jesus, get thee behind me, Satan. Amen. Jesus is not afraid to confront his disciple when they are wrong. Sabi ng Bible, mga kapatid, open rebuke is better than secret love. Hallelujah. So, nirebuke niya si Peter, mga kapatid, kasi hinahadlangan niya, nagpagamit siya sa diablo, nahadlangan na ang Diyos ay mapako sa krus, mga kapatid. That is not the will of God, mga kapatid. Jesus teach them by shielding them from attack. In Luke chapter 22, verse 31 to 32, Jesus prayed for Peter. Hallelujah. Sabi ng Luke chapter 2,
Jesus was prayed for Jesus, mga kapatid. Pinanalangin ng Panginoon si Peter, mga kapatid. Luke 22:31, sabi rito, mga kapatid, and the Lord said, Simon, Simon, behold, Satan hath desired to have you that he may sift you as a wheat. Alam mo yung pag nagbe-bake ka, mga kapatid, yung arena, ano yun yung ang tawag doon, yung may panala, mga kapatid, na na inaalog-alog mo ron kasi merong mga buo-buong natitira doon para pino, mga kapatid. Sabi ng Panginoon, Simon, Simon, behold, Satan desired to have you that he may sift you as a wheat. Kumbaga, gusto kang ligaligay ng Diablo, Simon, hallelujah. But I have prayed for thee, that thy faith fail not. When thou art converted, strengthen thy brethren. Sabi niya, and when you have returned again, strengthen your brethren. So Jesus was teaching his disciple by protecting them by praying, mga kapatid. Binanalangin ni Jesus si Peter, mga kapatid. Hallelujah. Gaano, mga kapatid, kasarap na madinig yun, mga kapatid, na Jesus was praying for you. Hallelujah. And I do believe, mga kapatid, na hindi lamang si Peter ang pinanalangin ng Panginoon. The Lord Jesus also prayed for you, mga kapatid. Bago ba nga tayo, mga kapatid, ay dumarana sa mga pagliglig, mga kapatid, hallelujah. Yung mga pag-uusing, mga kapatid, sa mga problema, mga kapatid. Magtataka tayo, why we pass through, mga kapatid, nalampasan natin, mga kapatid, because there is God, hallelujah, that pleading for us, mga kapatid. There is Jesus that pleading for us, praying for us, mga kapatid, hallelujah, upang tayo ay hindi malaglag, mga kapatid. Kundi tayo maging mananagumpay, mga kapatid, hallelujah. Praise the Lord, hallelujah. So, the life and work of Jesus, mga kapatid, hallelujah, was focused, mga kapatid, hallelujah, in advancing the kingdom of God, mga kapatid. Ang focal point, mga kapatid, ng pangaral ng ating Panginoong Kristo, ang kanyang buhay, mga kapatid, is to fulfill His mission, mga kapatid. We learn that Jesus Christ was tempted. We learn that Jesus Christ was a good teacher, a good mentor, mga kapatid. We learn that Jesus Christ prayed for us, shield for us, mga kapatid. But alam natin na hindi doon natatapos, mga kapatid, ang work ng ating Panginoong Kristo. The greatest work, mga kapatid, hallelujah, when He died on the cross of Calvary, mga kapatid, hallelujah. Jesus did not die by accident, but by divine design as the substitute for sinners. In 2 Corinthians chapter 5, verse 21, mga kapatid. The greatest work, hallelujah, amen. Why Jesus came to the earth, mga kapatid, hallelujah, is to redeem you and me, mga kapatid. Hallelujah. Dahil tayo, mga kapatid, hallelujah, ay nalayo, mga kapatid, sa presensya ng ating Panginoon. Hallelujah. And the very reason that why Lord Jesus, mga kapatid, came to the earth, mga kapatid, hallelujah, kagaya na ating binasa kanina, mga kapatid, hallelujah. He obey even unto the death, mga kapatid, for you and me to have, mga kapatid, a salvation, mga kapatid, hallelujah. When He said in the cross of Calvary, mga kapatid, it is finished. The debt is fully paid and sin are removed. The debt is defeated, mga kapatid. Hallelujah. Amen. The Lord Jesus Christ, mga kapatid, complete His mission. Complete His work, mga kapatid. His life was dedicated, mga kapatid, hallelujah, amen. For us, mga kapatid, hallelujah. He dedicated His life, mga kapatid, to preach, to teach the kingdom of God, mga kapatid, hallelujah.
His resurrection, mga kapatid, confirms His deity and the success of His mission. In Romans chapter 1, verse 4, mga kapatid. Ang kanyang pagkabuhay na magmuli, mga kapatid, ay evidence, mga kapatid, na na-complete yung mission niya, mga kapatid. Tayo, mga kapatid, na subject sa pagkakasala, sa kamatayan, eternal death, mga kapatid. Ngayon, mga kapatid, meron na tayong hope, mga kapatid. Hallelujah. Dahil sa ginawa ng Panginoon sa Kristo, sa krus ng Kalbaryo. Hallelujah. The life and work of Jesus Christ, mga kapatid. Hallelujah. It was for us, mga kapatid. Hindi lamang siya naparito sa mundo, mga kapatid, para manarasan niya, mga kapatid, na mabuhay bilang isang tao, mga kapatid. Kung ikaw, mga kapatid, ay Diyos, mga kapatid, kung ikaw, mga kapatid, ay may chance, mga kapatid, na huwag maranasan, mga kapatid, yung mga naranasan natin problema, yung kamatayan, mga kapatid, yung kasalanan, mga kapatid, hallelujah. Hindi ba, pipiliin mo na, huwag na lamang, kaya sabi niya, mga kapatid, Lord, let this cup pass, but not my will, Lord, but your will. Bagamat si Jesus Christ, mga kapatid, siya ay Diyos, siya ay hari ng mga hari, siya ay naluluklok sa, doon, mga kapatid, sa trono, mga kapatid, sa kalangitan. He take off, mga kapatid. Inalis niya, hinubad niya, mga kapatid, yung kanyang robe, yung kanyang singsing, mga kapatid, the king's robe, mga kapatid, the king's ring, mga kapatid. And He, mga kapatid, hallelujah, came down to earth, mga kapatid, to suffer, mga kapatid, hallelujah. For you and me, mga kapatid, hallelujah. The life and work of Jesus Christ, mga kapatid, it's because of you, mga kapatid. Because of me, mga kapatid, hallelujah. Amen, hallelujah, hallelujah. Praise God. And the Lord, mga kapatid, hallelujah, hindi pa siya tapos sa atin, mga kapatid. Hindi pa tapos ang Panginoon sa atin, mga kapatid. Hallelujah. As I conclude, mga kapatid, hallelujah. Jesus Christ is the focal point of history, fulfilling Old Testament hope as prophet, priest, and king. His life proved His love in His work, secured our redemption, mga kapatid. Yung buhay ng ating Panginoon Kristo, yung kanyang mga ginawa, mga kapatid, hallelujah. His work, mga kapatid, hallelujah, is to make sure, mga kapatid, our redemption, hallelujah. For He has rescued us from the dominion of darkness and brought us unto the kingdom of the Son of He loves, in whom we have redemption, the forgiveness of sin. Hallelujah. Amen. Pasalamat tayo, mga kapatid, sa buhay ng ating Panginoon Kristo, mga kapatid. Pasalamat tayo, mga kapatid, sa work ng ating Panginoon Kristo, mga kapatid. Hallelujah, hallelujah. As I invite everyone of us, mga kapatid, hallelujah, na tayo tumayo, mga kapatid. Hallelujah. The Bible said that the kingdom of God is not on this world, mga kapatid. Hallelujah. The kingdom of God, mga kapatid, is live in your heart, mga kapatid. Hallelujah. For where is Jesus is, hallelujah, mga kapatid, there is His kingdom. For where your heart is, there is your treasure, mga kapatid. Bilang ikaw ay part ng kingdom ng ating Panginoon, bilang ikaw ay natawag, mga kapatid, hallelujah.